Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Ay, sis, Ginoo, kaluoy. Pastila ng Samsel ko eh. Mga igsuon na ako, pasensya na ay nag-blackout man. Wala tayong mahit. Sige ka blackout, Sambuanga bang gihapon. That's more fun in Sambuanga. Alright, mga kaibigan, ako naputol tayo kanina. Welcome sa ating programang at ito yung radyo. Papakinggan nyo yung Examiner podcast sa MindanaoExaminer.com. Punta lang kayo dyan sa website na yan. At hindi lang podcast ang maririnig din nyo mga kaibigan, pati mga mahalagang balita, litrato at iba pa. Bueno, bago tayo nag-blackout, pinag-uusapan natin yung nahuli dalawang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Naku po mga kaibigan, naharang sa checkpoint yung dalawang MILF members, na si Adzal Dansulao, 56 anyos, at si Lamudin Ampuan, 21. Naharang sila ng 62nd Division Reconnaissance Company ng Philippine Army 6th Infantry Division dyan sa bayan ng Midsayap sa Sultan Kudarat, aray ko. Nabawi sa kanila mga kaibigan ang isang submachine gun at dalawang granada. Matindi. Nakasakay ito sa motorsiklo nang dumaan sila dyan sa checkpoint. Ang problema, hindi na sila maka-atras mga kaibigan nung makita nila yung checkpoint. Kaya agad silang dinakip itong mga sundalo. At after nung mahuli sila, naku po, ito na, in-interrogate na mga kaibigan, lumalabas, ayon sa militar, nasabit daw, di umano. Itong ito sa bombing, roadside bombing na naganap noong June 21 dyan sa barangay Ulandang sa Midsayap, na kung saan ay 3 sundalo ng 62nd Division Reconnaissance Company ang sugatan, gayon din ang isang sibilyan. Wala naman pahayag mga kaibigan ng Moro Islamic Liberation Front sa pagkakadakip sa dalawang miyembro ng grupo. Alam niyo itong MILF mga kaibigan ay lumagda ng isang interim peace deal o peace accord sa pamahalang Aquino in 2014. Pero kahit namin peace agreement mga kaibigan, marami MILF members ang sabit sa ransom kidnapping. At siyempre mga iba naman, sumalib sa Abu Sayyaf, sumalib sa Maute Group, sumalib sa Ansar Khilafa. Ang dami-dami radical groups ngayon na sumasakay dito sa pagiging notorious ng Islamic State. Lahat na lang yata ng mga rebelding grupo ngayon sa Mindanao naka-affiliate na sa ISIS. Grabe. Tahimik itong ating Mindanao mga kaibigan. Kaya itong si Pangulong Duterte talagang nagpupursigi mga kaibigan na magkaroon ng kapayapaan sa hindi lamang sa Mindanao mga kaibigan, kundi sa buong bansa. Kaya nga next month, July, ay magkakaroon na ng foreign peace negotiation ang pamahalaang Duterte sa Communist Party of the Philippines, sa National Democratic Front of the Philippines, at sa New People's Army. At sinabi naman Duterte binigyan na ng cabinet position ang mga kaliwa. Pero wag niyong iisipin na dahil sa peace talks sa mga rebeldeng komunista at sa pagbibigay ng mga cabinet positions sa mga kaliwa ay kaliwa na rin itong si Pangulong Duterte.
Ang sinabi ni Pangulong Duterte, mga kaibigan, ay siya ay isang socialist, hindi communist. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte sa Davao kamakailan, yung isang araw lamang, ang turnover ng liderato ng Davao City Police Office. Sinabi niya sa harap ng napakadaming tao, sa harap ng mga opisyal ng militar, ng pulisya, at pati na rin yung MICA, special mention ni Presidente Digong, yung National Intelligence Coordinating Agency, dahil pinaghihingalaan daw siya isang dahil labas-masok daw siya sa kampo ng mga NPA. Alam mo mga kaibigan, itong si President Duterte, napakaganda ng kanyang peace agenda. At lahat ay kinakausap niya, no? Whether kaliwa ka, whether kanan ka, whether centrist ka, whether rebelde ka. Basta kailangan huwag kang gagawa ng gulo sa Davao City. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Katulad ng isang araw, di ba, napalayo itong si Martes Flor. Sayap mga kaibigan, dinukot noong September last year. Kasama hostages na si John Ridsdale at si Robert Hall, yung kanyang shota at waswit. At isa pang si new hostage na si Kiertan Sekingstad. At pinala itong si Marites Flor dahil na rin sa nito si Governor Sakurtan. Duterte. Si Governor Sakurtan na kuhain o makuha ng buhay itong bihag na si Marites Flor dahil nakiusap ang pamilya Marites Flor, mga kaibigan, kay Pangulong Duterte. Itong pamilya Marites Flor ay galing pa to sa taga Bukidnon Province at nagbanta itong Abu Sayyaf sa lalawigan ng Sulu na papatayin itong si Marites Flor kung hindi bayad ang pamahalaan ng 300 million. Sana 300 million yung pamilya ni Marites Flor. Ano ba naman kayo ng mga Abu Sayyaf na to? Kaya atab na yung Canadian pag yung kanyang relasyon sa Canadian yun ang nakikita ni Marites Flor na makakaahon sa kanila sa kahirapan. Bukod pa dyan talagang mahal na mahal niya. Kaya nga nung pinatay itong si Robert Hall, mga kaibigan, last week lang talagang itong si Marites Flor nung humarap sa media. Meron pang taga may babae, ang tanong ba naman kay Marites Flor, mga kaibigan, ano lang pinatay si Robert Hall? Sus, ginoo, bubuan mo na. Imagine, tatanungin yung si Marites Flor kung ano alaala mo masak. Gusto nilang makita na umiyak tong si Marites Flor para maganda yung video nila. Naku po, napaka-insensitive naman itong mga national media, although hindi lahat kaya si Pangulong galit na galit sa national media dahil talaga daw in-Island. Kung sa paper pa in-Island daw, kung sa TV para maging sensational. Kaya sabi ni Duterte, walang preskon. Ang bibigyan ko lang yung RTVM, Radio Television Malacanang, pati yung People's Television 4 at Radyo ng Bayan. Yan ang mga government media, mga kaibigan, dahil dalang-dala na itong si Pangulong Duterte, mga kaibigan. Itong si isang reporter ng GMA7 na si Maris Umali, pagbibiro to ni Digong, mga kaibigan, sabi niya, malayo ang tingin, wala namang tinitinaw. Kinabukasan ako nag-alma naman pambabastos daw yung Pangulong Duterte
Eh, alam niyo naman mga kaibigan, napakapalabiro nitong si Pangulong Duterte. Eh kung lahat ng gagawin niya, bibigyan niya ng masamang kahulugan. Ako po, sa tanda, 71 years old na si President Duterte. Do you think na mayroon pa siyang pantasya kay Amaris Umali? Kawawa naman itong si Pangulong Duterte. Uy, sus Ginoo. Kaya yun, nagalit. Sabi nga ng mga media, i-boycott daw itong si Duterte. Nagsabi yung Reporters Without Borders, i-boycott daw. Hinihimok nila ang national media, ang Philippine media, to boycott President Rodrigo Duterte. Pero pinalagan ito ni Digong. Kung gusto ninyo mag-boycott, sige, boycott karon, uli na mo. Wala naman sila nag-uli, hadlock man sila, pinahanglang man nila ng balita. Sige, ako bergyapon. Kaya magmula dyan mga kaibigan, wala nang binibigyan na press conference itong si Pangulong Duterte. Kaya ito lamang yung national media dahil yung nagkaroon ng seremonya ang Davao City Police Office, kung saan ay siya ang guest speaker. Doon marami silang nakawang mga speech nitong si Pangulong Duterte. Nakakuha natin yung mga kaibigan, papakinggan natin maya-maya yan. At pati itong si Marites Flor, dumating si Marites Flor mga kaibigan sa Davao City, sakay ng isang private jet na pinadala nitong Secretary Jesus Duresa on orders of from President Duterte para sunduin si Marites Flor dyan sa Hulo, sa munisipyo ng Hulo matapos siyang palayain. At siyempre kasama niya si Sulu, Vice Governor Sakurtan. Napakabait itong si Sakurtan. Alam niyo ba mga kaibigan, man lang nagpa-press conference itong si Sakurtan. Pinabayaan niya lahat si Secretary Duresa at si Pangulong Duterte ang magsalita. Walang yabang, walang lahat. Basta ang ginawa niya, kinuha niya, kinausap niya yung Abu Sayyaf. At kaya napalaya. Pero ang utos sa kanya ni Pangulong Duterte ay recover safely itong si Norwegian hostage Kjartan Sekingstad. So sana magtagumpay si Sulu Governor, Vice Governor Sakurtan. At napakaganda. Sabi pa ni President Duterte nung dumating tong si Marites Flor, di kinausap niya, Bisaya man gyapon. So sige, palakpak mga tao. So and then nakita ni then tinawag ni President Duterte itong si Sulu Vice Governor Sakurtan at sinabi, si Sulu Vice Governor Sakurtan ang nagtabang sa atua. Salamat kayo. Habi niya gano'n. Si Sulu Vice Governor Sakurtan, ako napaka hindi man lang nagsalita, talagang nakipag-shakens lang kay Duterte. Ganyan ka down to earth itong si Sakurtan mga kaibigan. Sana makuha din ni Sakurtan yung isa pang hostage. At hindi lang yung isa pang hostage kasi marami pang hawak ng mga biktima itong Abu Sayyaf. Napakahalaga ng buhay mga kaibigan itong si Kjartan Sekingstad dahil ang siyang isa sa mga sumusuporta sa peace process dito sa Pilipinas. Pero itong si Explore nung siya ay dumating sa Davao City matapos niya makausap si Pangulong Duterte ay itong si Marites Flor. Alam niyo kagandahan dito kay Sakurtan pati kay Secretary Jess Duresa, yung peace advisors ni Pangulong Duterte at sa Pangulong wala silang sekreto. Wag mong sabihin ito, wag mong sabihin ito, ito sabihin mo, ito sabihin mo. Yan ang ginagawa. Pag may request ng mga hostage, sasabihin na kailangan i-briefing muna. Huwag mong sasabihin ito ito sabihin mo, na-rescue ka namin kahit hindi. Diba mga kaibigan? Kaya nung nagsalita si Flor talagang no holds barred. Tignan natin kung makukuha natin itong audio ni Marites Flor mga kaibigan. Wala. Bakit wala? Flor? Asa mo Flor? Wala. Wala man gyapon. Wala.
Wala, asa si Marites Flor? Hindi natin makakita. Marites! Maririnig mo ba? Hello, Marites! Asan yung ano ni Marites Flor? Wala tayong marinig. Mga kaibigan, tignan natin kung makakukuha natin ulit si Marites Flor. Marites, test. Wala. Asan si Marites? Ako nung madaling araw, sabi niya, ano sabi mo? Marites, gising ka. Sino nagising? Yung leader na humawak sa amin, gising ka. Sabi ko, bakit? Tanggalin mo yung pusa sa paa mo kasi nakapusas kami na nakatulog. Sabi niya, ihahatid kita. So, yun lang. Tapos, gabi naglalakad kami ng mga isang matagal. Hindi ko kabisado ang lugar, wala akong alam kasi hindi din nila sinasabi yung pangalan ng lugar. Pero alam mo na palalayain ka na. Hindi, ginising lang ako noon. Yun lang ang ginising ako kanina na ihatid. Hindi, nagkaroon ka ba ng takot na baka ito na nga ipapatayan? Hindi kasi sabi niya, ihatid daw ako. Okay, ihatid yun lang. Anong sinabi sa narration? Yung pinatay nila si Robert, kasi alas 3 yung nila. So naghihintay sila ng tawag dun sa media pagkatapos ng phone calls. Yun na nag-decide na sila na pugutan ng ulo si Robert. Marites, nung pinakamalanda, anong sinabi nila? Sabi nila sa iyo, parang may sa Norwegian. Papatayin ba nila? No, yun ang sabi nila. Kung hindi daw may media yung demand, yun ang sabi nila. Anong demand? Yung hinihingi nila dati na yung ganong ransom, yung sabi nila. So, napakasakit na yung fiancé ay nasa iyo. Sobrang sakit kasi nakikita mo bago pumunta sila ng ulo. Sobrang sakit pinapanood nila. Masaya sila yung ganun. Masaya sila habang pinupunan. Para masaya sila na gagawin nila yun. Sa harapan mo ba? Paano ito mo sa amin? Paano pakiluwa si Robert? Ano lang, nilagyan na nila ng pusas at dinala sa unahan. At doon na ginawa, wala na akong alam. Matigas eh. So nakita mo yung pagpugot ng Hindi. may communication ka na sa family mo yun? Nakausap ko na yung nanay ko kanina. Paglaya mo. Meron mga kaibigan sa floor na pakinggan nyo sa kanya ng media. Napakaguling itong tanong ni Floor, ano nararamdaman mo nang pinatay si Robert Hall? Ano mo magsama so biglang umutang si trauma, very trauma yung experience itong si Floor, diba? So kawawa naman. Tapos yung pang tatanungin mo ako, kita niyo naman nakatutok na sa mukha ni Floor yung mga camera sa bungangan ng, while she's sobbing, taking pictures, videos, kahit na nagdugo ang puso ni Marites Flor. Ni Pangulong Duterte, kidnappings ng Abu Sayyaf must stop. Dahil maraming asikaso ngayon, mga kaibigan, si Pangulong Duterte, yung Abu Sayyaf dahil nakatutok sa korupsyon. Korupsyon sa pamahalaan. Kaya Pangulong Duterte, this is the time for Philippines to help the government. Corruption must stop. Kitang-kita na, pati yung exclamation point, mga kaibigan, kuha natin. Mga huwag lit. Bawal. Tangin. Ipapatay ko kayo. Huwag kayong
galit na galit si, si Pang Duterte, mga kaibigan, talagang galit si Duterte. Kaya nga sa Davao, siguro, mga 60 na yung patay. Kabilang lang, may bypass operation sa Davao City. Patay yung isang sa mga 60 plus na yung napapatay mula PNP sa Davao City dahil sa utos na rin Rodrigo Duterte na mag-operate laban ng mga drug lords, drug pushers. Maraming na-aresto. Marami tayong nababasang accomplishments ng Philippine National Police sa Zamboanga City. Sa Basilan, wala tayong marinig. Siguro kaya wala tayong pati tawi-tawi at sulo. Pero sa Zamboanga, active ng ating kapulisan, mga kaibigan. Kaya suportahan natin yung ating pamahalaan, suportahan natin yung ating pulisya upang mabawasan itong problema sa droga. Kasi itong droga, mga kaibigan, walang ibibigay na kabutihan to. Pag sa droga, magnanakaw ka na para meron kang pang-score ng damo, pang-score ng bato, lahat. At pag wala ka, di ka makapagnakaw, hold up ka na. Ako po. At pag wala kang mahanap, aakyat bahay na. Buti sana kung ba itong ating technical director na si Nino, papanikin nila dahil sa 6th floor nyo, condominium kaya dapat dito sa Zamboanga posisyon natin, mga kaibigan, maging aktibo. Maglabas dapat yung mga barangay ng hotlines o mga cellphone kung saan pwedeng bigyan informasyon ang mga kung sino-sino ang mga drug pushers, drug lords, lahat yun para ma-actionan. Kaya nga dapat importante dito ang cooperations ng mga barangay officials dahil hindi sa pulisyan. Hindi kaya ng ating otoridad dyan, mga kaibigan. Dapat dito may participation yung community. Diba, President Duterte? Pakinggan natin, mga kaibigan, yung sinabi ni sa PNP sa Davao. May mga tao na always compromising with the basic fundamentals of life. Alam mo itong mga bleeding hearts, they look at the penal laws as a corrective measures. Kaya sabi nila deterrence. Hindi naman, wala namang na-discourage na mabibili ng shabu. Wala pang po yung discourage mag-kidnap. Wala pa po yung discourage nag-hold up, nag-rape. Nga naman. So it has not deterred. Paano ma-deter kung hindi mo nga pinapatay? We have 1,000 and they call it deterrence. Kasi nandyan yung death penalty noon. And yet, sabihin ng mga, well, of course, yung mga ibang pare, hindi naman lahat, mga obispo, despite the fact that there is the death penalty law existing at that time, it never deterred the criminals from committing their acts. But of course, because we never implemented the law. Wala kang pinapatay, so paano sila ma-deter? On the other side of the fundamental principles of criminal law is retribution. Ito baka sakali matakot ka kasi nandyan yung death penalty. Ito hindi ka na kailangan matakot. Talagang mamamatay ka, matakot ka o hindi. Because this part of the law says it is retribution. Magbayad ka sa ginawa mo to the community.
Diyan kami nakaka-diferensya eh. Because they say that it does not deter. Eh nandiyan nga yung kriminalo, wala namang ginagawa kasi walang pinapatay. So walang trabaho yung tiga block doon sa electricity sa Meralco para kirig ka. Na itong retribution, magbayad ka. Dito ako. Pero pagka na dyan nasa ikaw na ang masama because sila yung may mga hawak ng mga opinion writers and they think that it is better to cramp them inside the jail and do crime again. Pag hindi naka-eskapo, pinaglalaroan lang ang Pilipino. Diyan tayo hindi magkaintindihan. That is why I am asking for the reimposition of the death penalty so that I can hang them. Retribution. Kaya na-discourage kang mag-commit ng crime o hindi, iyo yan. Basta nagkasala ka for serious heinous crimes like drug-related crimes. Ngayon ka lang makita dito na ang mga tao sa mundo are reduced to animals. Wala noon yun. Yung droga, wala yan. Before the advent of marijuana, Decision. British Prime Minister David Cameron is now Alright, thank you. Okay, go ahead. 1 year old, 3 months old, nire-rape, pinapatay, anak ka ng... Tapos sabihin nila, huwag yung death penalty kasi inhuman. Ano pa bang makita po ng human killing an 18-year-old child raping? Because drugs has reduced the human being to the bestial stage. Parang mga animal na. Yan ang hindi naintindihan ng iba. But we in government, ako man, I was a practicing lawyer then, I was used to defend my clients. Pero sa totoo lang yung mga ganon, tapos sabi ko ayaw ko. Noong ko ayaw ko. Then I was a fiscal, I was the very pinaka-stricto ako. Lalo na yung droga pati yung drug-related cases. Kasi alam ko wala ng pag-asa itong mga... And that is why I said, you continue. Remember again, because itong press, media, are up to slant. Tawag nila yan, slant. Ang imong diretsong sulti ilan slant. Or kung sa TV ka, angling. Ang katong imong gisulti, the predicate of what you say is taken away, and is moingon ka kaning butang nga if it is done, they won't wala o nila ng if, diretso nila ng imong sulti. That's why I do not respond to questions again, ever, until the end of my term. Kita mo yun sa headline. Si Manlupig, tingnan mo ginawa niya. I never gave any interview. Ang sinabi ko noon, I will only agree during the preliminary stage of this Oslo talks with the Communist Party of the Philippines. Kung dito sa Pilipinas, I will give the leaders, the Tiamson spouses, a free conduct pass outside to allow them to take part in the talks. But there will be no mass release of the NPA sa ating custody ngayon. They will only be released if things go good, fine, then baka sakali, if they are ready to surrender the arms and resume their normal role in the society, mainline, then I might consider with Congress amnesty. Amnesty is given to a group of persons. Pardon, isa-isa lang. Yan ang sinabi ko. Wala akong sinabi na i-release ko lahat. Never said that.
abogado ako, fiscal ako, and yet, the penchant to slant story. Sila yan eh. Sila yung mga bunganga, sila yung kanilang laro ito. They would always place you in the bad light. Sa trabaho natin, these are my orders and listen very carefully. Pag nakaikwentro mo ang kriminal, ask him to surrender. Unless the fight is going on. Or you might want to identify yourself as just accosting, arestado ka, gobyerno ako. Then if he chooses to fight, and you think or you feel in your guts that you will die in this fighting, unahan mo na, patayin mo ang kriminal, lalo na ang mga drogista. Ngayon, I'm putting a reward sa pinakamalaki, and you would know it because CDC, SDPDA chief, magtanong kayo, magkuha kayo ng listahan. It's 5 million. Pag nag-put up siya ng buhay, sa buhay ko, 50 million, I will put 60 million. Kill him. Walang no questions asked. Patasaan kami ng presyo. Di sige. If they put up 100 million, I will give you 150. Slaughter them. And I will be happy and I will give you a promotion on the spot. From PO1 to General kagad. Wala na dagang istorya. Pinili ako during the campaign. I never hid anything. I said what I wanted to say. Hardliner talaga ako. But you know, sometimes, especially yung intelligence community, yung Nika doon yan, kanilang building ba yan? Nagdududa sa akin kasi labas akong pasok ng NPA territory, then I talk to Dimoro, and then wala araw ng marano ang nanay ko. Naman nila alam yan. So, meron akong relasyon talaga sa kanila by blood. And you know, the vice mayor has married a woman who is half Tausug, half Maranao. I have a grandchildren na puro Moro. Paano hindi makipag-away ako niya sa kanila? Di para akong buang. No, I just wanted just talk to them. Here in Davao, we talk. Kaya MI, KMN, sa City Hall. Okay ba tayo dito? So, yun ay fish for a quarrel. Kaya ganun ang ano. Alam mo, anak lang ako ng mahirap. When we arrive here in Davao, talagang sagad-sagad ang parusa ng panahon. Kaya yung dimensions ko is, I am a socialist. I am not a member of the Communist Party. Malayo yun doon. Socialist is just a political thinking of how to distribute the wealth of the nation. Yan ang tandaan nyo. Wala akong, I am 100% on one. My father was governor here when Davao was only one. Maraming Davao na ngayon. I was a prosecutor of the rebels and the military and the police. Yun lang ang tatlong kaso ko noong piskal ako. And I was fair to everybody. Bakit ako maging komunista? Bakit ako maging doon sa kabila? And why would I dare run for the presidency kung ganun ako ka tingin kong pagkatao ko? But not, when I am not up to the demands of the presidency. Yan ang kapahirap natin. So, dito sa Mindanao, we have a serious problem. We have a rebellion to France. We are now talking to them. And there are agreement dito sa Davao. Sabi ko sa MIMN, magkaisa na lang kayo. Then they will try to sort out. We can have a republic that is federal type
or whatever arrangement that would address the historical injustice committed against the Moro people. You know why? In 1521, when Magellan landed and Leyte, bringing with him Christianity, Mindanao was already Islam dito, ahead by almost 100 years. Ipinilit lang kasi ng Amerikano pati Espanyol itong Mindanao eh. Mindanao belongs to a different sultanate noon. Iba yung sultan nila dito at iba yung sa Bisaya dito. And they say Lapu-Lapu was a Muslim. I think so. Kasi sila ang nauna. But they were overwhelmed. Why? Wala man silang, ang mga natibo dito no, walang kanyon. Walang muskets. Those were the rifles of the times. Wala silang gunpowder. And with the might of arms, everybody succumbed. Kaya tayo nga ganito. Most of the Visayas embraced Christianity, but religion is not the issue. Ngayon, ganito yan. Pag sa trabaho kayo, either the military or the police, just stick to the rules at sabihin mo lang sa akin ang totoo. Kung ano ang nangyari. Do not lie to me. Bahala na ako. If there is an order for you to hunt the drug people and they are killed, I'm sure they will be. You just tell me the truth. Ako na, turo mo na lang. Si Duterte, si Mayor. Siya mo nang utos. Ako na ang bahala. Then I will face everybody. Congress, constitutional body, the ombudsman, or whatever. The human rights. Pagka sa trabaho, akin yan. Hindi sa inyo yan. Do not worry. Akin yan. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. That is the thing that I would demand from you. Huwag ninyo akong bulahin. Then again, yung salary ninyo by the end of the year, kayo lang ang inuna ko. Police, pati military, dublado. Mamakpak mo dia, ha? Oh, why are you not clapping your hands there? Oh, dublado na nga. At ganito yan, ha? Wala tayo masyadong pera. Mahirap ang Pilipinas. That's why you have to make this country peaceful. But I will encourage the mayors to help you. Ngayon, may mga mayor dito sa Pilipinas who were elected because of drug money. Ngayon, kung ikaw ang suspesyoso ako sa iyo, mayor, I will not assign to you a police of your choice. I will ask Polcom and Quimby Congress to amend that law. Gobyerno sa taas, the national government would place it. Alam mo bakit? Ang laro ngayon, maraming mayor, about 30-32, na nandyan sa droga, sila mismo ang naglaro at nanalo. They won the mayorship of their respective towns and cities because of drug money. I will not give them that luxury. Lagyan ko ng chief of police, and this is my order to you. If that idiot mayor resist arrest and fight it out with you, kill him. Huwag ka magpatang. Basta yung mga mayor na nasa listahan na pag-drug money. Ilagay kita dyan, wala kang gawin, maghanap ka ng paraan, mahuli mo yung yawa na yun. Huwag mo akong, well, hindi, let's stop, na magbulahan tayo dito, magdrama-drama pa. Ayan, diretsahan tayo. Your job is to guard him, find out the truth again, and if he's arrested and chooses to fight you, kill him. Para mo tagam ng, because then we will not be able to improve this country, and given another 7 years,
tingin ko this will be in narco politics. Only the politicians who are into drugs can win elections because they have the money to buy. Yan ang mahirap. So let us put a stop to display this generation natin. Ikaw, because that is your duty to your children and to your grandchildren. Kailangan gawin mo yan, hindi na para sa atin. At kayong mga pulis, huwag kayong magkamali. Do not ever commit the mistake of playing drugs while being a policeman. Mauuna talaga kayo. Believe me. Mabiyuda lang na imong asawa da. Huwag kang maglaro talaga ng droga kasi nakaka-insulto yan sa gobyerno. Para yung sampal, kagaya na itong bilibid na to. How can we proudly say that we are an independent nation? There are laws functioning our governance when as a matter of fact the inmates, the high profile, high value personalities in there are playing the shabu in this country. I will not accept that. Let me warn you, I will not accept that. In this fight, I put at stake my life, my honor, and the presidency itself. Tandaan ninyo yan. Huwag kayong magkamali niyan. Talagang one of us will be sorry and it will be you. Again, for the others, ito naman limitado ang ano ko. You will, kung sakali lang may problema kayo, sabi ko walang tempero. First, I will ask the city mayors to be more liberal sa police. Just like what I did here in Davao. You have so many police cars. Gobyerno. Your communication sa gobyerno. May allowances kayo. May punti lang pero that's kasi national. Had it been local kayo, then kasali kayo sa mga goodies. But I will try to correct it. Now, I will put up a fund somewhere. Ako yung mga operasyon, panganak, namatayan kayo, God forbid. You just go direct to your CD and your CD will bring it up to me directly or to the regional commander. Ako na, huwag na kayong maghingi ng ano. Ako na, kung may padala ako ang magpadala. For all of the police force. Yung mga kompromiso. Ngayon, kung nakapabuntis ka tapos ng anak, pangalawang asawa mo ay awa. Pareho na tayo yung dua. Huwag ka na kayo maghingi dyan sa mga negosyante. Diretso ka na, sir, inform kay Presidente. Or I will ask somebody from this community na may pera, tulungan ninyo. Basta pa, hindi para sa akin, wala akong problema maghingi. I really do not mind. So yun lang ang anak ko sa iyo. Huwag kayo matakot magtrabaho. Huwag kayong takot mamatay. Do not die. You die first, kawawa ka. Ang unahin mong patayin yung kalaban mong kriminal. Pupuntahan pa kita dito, bigyan kita minalda. Medalya kasing laki ng plato. Huwag kayong matakot sa trabaho niyo. Just do your duty. Lahat tayo, do not nurture loyalty to me. I don't need it. I do not need adulation. All that I ask of you is do your duty according to the law. Yung patayan according to the revised penal code. Only if your life is in danger, how you interpret it. Kayong mga you graduated 2 years basic. PNPA 4 years. When I say reward
dead or alive. You know what that means? Binalik-balik ko yung lecture, nila ninyo ako inabot. Or shoot to kill. Ito say, patayin mo pagka lumaban. Kasi pag hindi ikaw ang papatayin. It's never thought in the criminal books na yung tao nakatali yung kamay, nakaluhod na barilin mo. Hindi tinuro sa inyo yan. Pero kung gawain mo, huwag mo lang akong palamin, pati yung human rights, gaya. Sigurado. Do your duty, nurture the love of country, and remain loyal to this flag, the Constitution of the Republic of the Philippines. Maraming salamat. Sa kanyang speech over ng liderato mga kaibigan ng Davao City Police Office. That was the other day, 2 days ago, and we're lucky to have that clip for this program. So malinaw na mga kaibigan yung sinabi ni Pangulong Duterte. Kaya wag kayong magluloko-loko. Nako. Lalo na yung mga pulis, pag wag daw kayo may involved sa droga. Pag kayo na-involved, kayo ang uunahin ni Pangulong Duterte. At nako, patapos na naman yung mga programa natin, mga kaibigan. Parang sandali na, bilis kagad. 1 oras na kagad yung nakalipas. At pero maganda, at least napakinggan mga kaibigan ng buong na nakikinig ngayon dito sa ating programa sa DXXX at 1008 sa inyong AM band. Umaabot tayo mga kaibigan ng broadcast natin, umaabot sa Philippines, sa Tuguegarao City, dahil may short nag-text sa atin si brother Danny Cuarteros ng basahin natin habang nakalagay dito. Sabi niya, brother, ang lakas ng signal mo sa tugig tapos sabi pa drug pusher, drug shortcut yung text ng Jesus Crusade. Dapat bautismo. Okay. Bautismo na sa Jesus Memorial Crusade. Upang matanggal. Okay. Andali. Ito ang at masamang espiritu sa katawan. Alam mo? Kasi mahaba, so kailangan tapos may mga shortcut pa tong si kung sa program exam at sa RPM XXX malakas dito sa shortwave radio, SW shortwave kapatid sa Tuguegarao. Ito pa, meron pa pakibati ang lahat ng mga members ng Jesus sa buong alam ko pakinggan nila yung napakalakas ng broadcast ng RPM DXXX kung sa Tuguegarao baka ibang bansa dyan sa Sabah. Marami tayong mga kapatid. God bless Brother Al. Sana pagkaroon na bautismo ka. Ang aking araw ay bawal ang buhay dito sa haring araw ng kaibigan ang siyang sa lahat ng mga planeta sa dito sa ating galaxy. Text messages mga kaibigan sa Cagayan, napapakinggan tayo sa shortwave siguro bati yung mga
ating mga Platli Island sa Palawan. Sigurado sa malaki City, alam nyo itong RPN no? At yung radyo ay napakalak na naabot ko yun, dahil at sa ating broadcast ngayon ay kanina tayo sa pati sa dahil kumpirma to ng mga alright, pero mga kaibigan, wala na tayong panahon hanggang sa panibagong programa na naman. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito lamang sa January Hour sa DJPLX sa Mbanga 1008. At bago tayo magpaalam, salamat sa lahat ng taga Zamboanga, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del mga Duterte fans. Mula natin ang ating bagong Pangulo. Kung nais natin para maging kahit Singapore o kaya kahit Hong Kong, mga kaibigan. Alam nyo dito, walang disiplina yung mga tao sa bansa katulad ng mga mga kaibigan kung saan naroon mga fire victims, ang baho dapat tulungan, dapat manawagan tayo sa mga volunteers, no? Saturday, Sunday, magdala po tayo ng mga walis tingting at dustpan at mga trash bag. Pumunta tayo sa kung nasaan yung mga biktima ng fire ay dahil siyempre sino po ba magtutulong ba tayo rin, mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, wala na talaga tayong oras, tumutok-tok mo sa dito ang aming manager na si Philip Aboy, kamukha ng Gerard Anderson. Wow, Gerard Anderson, mga kaibigan, makita niyo yung abs ni parang Philip Aboy, hindi 6 packs, hindi 8 packs, 10 packs, yung abs ni parang Philip. Bueno mga kaibigan, muchas gracias con el todo aquel que por gracias hasta mañana mga vecinos. Este pinalsing de vosotros servidor di aming iba technical director ninyo bulak, hindi ninyo mulak, bulak bulgyapon. Bueno mga kaibigan, bye bye, love you mama chup chup.